Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos ng makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Ama. Kami po ay mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong umaga sa Juan Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 7. Si Hesukristo ang pintuan ng mga tupa. Anong ibig sabihin nito? Si Kristo ang tagapagligtas. Tayo ang mga tupa. Tinatawag tayo ng Diyos na mga tupa. Mga anak tayo ng Diyos. Mga tupa. Si Kristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Kay Kristo tayo lumapit para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang pintuan. Pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo tayo lumapit. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sinasabi, siya ang pintuan. Tayo ang mga tupa. Pag gusto nating maligtas, kay Kristo tayo lumapit. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin nito. Itong versikulo 7. Versikulo 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw. Subalit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ang mga nauna kay Kristo, mga tulisan at magnanakaw, hindi sila pinapakinggan sa mga tupa. Dahil tayong nakakilala kay Kristo, hindi tayo pwede dayain ng mga ibang mga nagtuturo na hindi tama ang turo. Kaya hindi tayo makinig. Yan ang ibig sabihin nito. Hindi sila pinapakinggan. Dahil kilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Hesukristo. Kaya sinasabi dito, hindi sila pinapakinggan. Yan ang ibig sabihin nito. May magsasabi nga sila daw ay totoo. Pero ang totoo ay si Hesukristo. Si Hesukristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Kay Kristo tayo lumapit para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makatagpo ng pastulan. Yan ang sinasabi dito. Papasok at lalabas at makatagpo ng pastulan.
Yung ibig sabihin, yung kapahingahan. Yan ang ibig sabihin nito. Sino mang pumasok sa pamamagitan ni Kristo, maliligtas. Pag tayo ay mananalig at tumanggap kay Kristo, tayo ay maliligtas. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Kay Kristo tayo lumapit para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil yun lang maliligtas yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo maligtas. Pagkaligtasan, ang hanap kay Kristo lumapit. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan. 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at umuksa. Ako'y bumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Dumating si Kristo para tayo ay magkaroon ng buhay. Si Kristo ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lang. Kaya nga ipinadala ng ating Ama si Jesucristo. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Pag hindi ipinadala ang ating Panginoong Jesucristo, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong kaligtasan. Bakit? Walang magbayad ng ating mga kasalanan. Si Kristo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Ano ang binayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang ihinugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, ang kaligtasan ay mahalaga. Hindi to kaya bilhin ng sinumang mga mayaman sa mundong ito. Kay si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Para tayo ay maligtas. Walang kasalanan ang ating Panginoon dahil siya ay Diyos. Pero naawa ang ating Panginoon dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos. Nung nagkasala sila Adan at Eva, doon nag-umpisa na tayo ay nahiwalay sa Diyos. Hindi na sana tayo makabalik. Pag hindi ipinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, hindi na tayo makabalik sa Diyos. Dahil walang magbayad ng ating kasalanan. Kaya mahal tayo ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga, ang kanyang bugtong na anak, ipinadala dito para magbayad ng ating kasalanan. Wala siyang kasalanan, pero siya nagbayad. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya paniwalaan natin, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas. Si Jesucristo lamang. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Gawa 4:12. Last verse, 11. Ito ang sinasabi dito sa 11. Ako ang mabuting pastol. Ibinigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.
Anong ibig sabihin nito? Namatay si Kristo para sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ibinigay ang kanyang buhay para tayo ay maligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin nito, ibinigay ang kanyang buhay para sa mga makasalanan. Hindi si Kristo na parito sa mga mabubuting tao, na parito siya para sa mga masasamang tao, para tayo ay maligtas. Yan mga kapatid, kaibigan, yan ang ibig sabihin nito. Lahat ng mga makasalanan lumapit kay Kristo, humingi ng tawad. Hindi itinatakwil ng ating Panginoon ang mga lumapit sa Kanya, yung mga makasalanan. Hindi niya itinatakwil yon. Aminin lang na tayo'y nagkakasala. Humingi ng tawad sa ating mga kasalanan para tayo ay patawarin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Kay si Kristo lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Kaya mga kapatid, kaibigan, itong minsay na to, paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Buhay ang salita ng Diyos at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at katotohanan, mangyayari at magaganap. Nangako ang Diyos na siya ay babalik para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ihanda ang ating sarili sa muling pagparito ng ating Panginoon. Baka hindi tayo makapaghanda. Delikado mga kapatid, kaibigan. Ayan. Paano ba maging handa pagbalik ng ating Panginoon? Ganito, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iniingatan ng ating Panginoon ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang paghahanda. Pagkatapos mo tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay naging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pag masama ka, huwag ka nang maging masama. Magiging mabuting tao ka na. Dahil bagong nilalang ka na. Patay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan, 1:5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Wala ka ng hatol. Dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Kaya ganyan kahalaga ang bautismo. Ikaw ay naging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Pag hindi ka ipinanganak sa Espiritu, nandyan ka sa katawan, mamamatay. Dahil ito katawan natin, mga panlupa, mahilig ito gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa krus sa Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Bayad na ang ating mga kasalanan. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Iyan ang tanong. Bakit may mapahamak? Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Tagal na. Natapos ni Kristo. Pagbayad ang ating makasalanan. Pero ayaw maniwala ng tao. Sa iba lumapit.
Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Huwag tayo lumapit sa ibang mga pangalan. Kay Hesus Kristo lamang tayo lumapit. Dahil siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Huwag tayo tumawag ng ibang mga pangalan. Pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo tayo manalig. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang kahalagahan ng bautismo, mga kapatid kaibigan. Pagkatapos mong nabautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil, huwag natin lapastanganin, huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ang may sabi niyan. Hindi niya binura ang kanyang utos. Kaya nga huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil, huwag natin burahin. Kaya ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Oh. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag totoo tayong nakakilala sa Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Nga ang sabi, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang nilagay ng Diyos na palatandaan? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Palatandaan ng Diyos yan nga. Kilala natin siya, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kilala ng Diyos yung mga kanya. Kilala din ng Diyos yung hindi kanya. Kaya mga kapatid kaibigan, nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Ang ikapitong araw. Pang-apat na utos. Ayan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Dahil nilalang itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito na nakikita natin, pati tayo nilalang ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Anong araw yon? Yung sinabi ng Diyos na ginawa niya ito. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. 6 na araw. Ito ginawa ng Diyos itong mundo na ito. Pati tayo, nilikha ng Diyos. Pero ano ang sabi ng Diyos sa ikapitong araw? Nagpahinga siya. Anong ibig sabihin ng nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi niyang nagpahinga siya para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, magpahinga din tulad ng Diyos para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Anong ibig sabihin ng pahinga? Matutulog? Hindi tayo matutulog. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Dahil tayo nakakilala sa Diyos, sumunod tayo. Sundin natin ang kanyang mga utos. Pero ang utos ng Diyos, hindi ito magpapabanal sa atin. Ito, ipasunod ng Diyos para tayo ay mapabuti. Hindi tayo gumawa ng masama. Ayan ang ibig sabihin nito. Daliri ng Ama ang isinulat sa 2 tapyas na bato. Hindi ito mabubura dahil daliri ng Panginoon ang isinulat nito. Ipasunod ito, ipatupad ito. Kaya nasa utos ng Diyos ang palatandaan, ang Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Bagong langit na, bagong lupa. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Pati tayo, binago na ng Diyos. May sambaron. Sabat ang sambaron.
Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo. Versikulo 22. Mananatili ang pangalan mo. Wala nang kamatayan. Mananatili hanggang katapusan. Di ka na mamatay kahit kailan. Anong sabi ng versikulo 23? Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia nga nakasulat doon, araw ng pamamahinga. Pag mabasa mo yung araw na pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Lahat ng bansa, hindi lang sinabi Israel o Hudyo lang ang pupunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa, pagligtas. Pero pag hindi ligtas, pag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapagsamba ron. Dahil hindi makapasok doon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang makapasok ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yun ang pinakadelikadong lugar. Napakainit sa impyerno. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Akala ng iba, pag ang namatay ang tao nga hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo, akala nila pagdasalan sila sa naiiwan, maliligtas. Sinabi, Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos, wala nang pag-asa. Kahit araw-gabi dasalan, wala ka ng pag-asa. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo ang kaligtasan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong minsay na ito katotohanan. Walang halo nga kasinungalingan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya ipinakilala ko sa buong mundo nga si Kristo lamang ang Panginoon nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tagapagligtas. Paniwalaan natin ito. Hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan pag ibang pangalan ang ating tatawagin. Ibang pangalan ang ating paniwalaan. Kay Kristo tayo maniwala at manalig at tanggapin si Kristo. Diyan tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo'y maligtas. Naghintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Tanggapin natin ang ating Panginoon. Ngayong buhay pa tayo. Baka hindi natin natanggap ang ating Panginoon, abutin tayo ni kamatayan. Anong hintayin? Pag namatay kung hindi kaligtas, hatol ng Diyos. Yan ang hintayin mo. Wala ka ng pag-asa. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay ka pa. Paniwalaan nito. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay ka pa. Pag sinabi ng Diyos ngayon, buhay ka pa dyan. Aktual yan. Hindi yan. Ibig sabihin nga, pag iligtas ka, pagpatay ka na, ngayong oras na ito. Narinig mo itong mensahe na ito. Basta ikaw ay naniniwala, ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pag nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, wala ka nang dapat ikatakot kahit mamatay ka. Wala ka nang katakutan. Bakit? Bubuhayin tayo muli ng Diyos. Pagtunog ng trumpeta ng Diyos, babangon tayo at hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Doon tayo magpapatuloy sa pagpanambahan sa Diyos doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Kaya ang sabi ng Diyos, pagsamahin niya ang tagalangit at tagalupa. Basta ligtas tayo, makasama tayo ron.
Pero pag hindi ligtas, hindi talaga makasama ron. Hindi ka mapagsamba ron. Iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umaga nito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay nito at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.